Sir, baguhin nyo na po yung pulisiya na kailangan yung pasyente 24 hours dapat nag-stay sa ospital para mabayaran yung bill. Actually po, yan ay dumaan na rin sa ating pagre-review dati pa. At ang isa nga po sa naging resulta niyan is yung naglabas po tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package para po dun sa mga less than 24 hours na nagpapagamot na dati hindi natin nako-cover na rin po natin siya. Kung halimbawa naman po na na-admit ang pasyente in less than 24 hours ay malilipat sa ibang ospital because of other services, meron na rin po tayo na-develop na tinatawag na transfer package. Halimbawa po, wag namang mangyayari, in less than 24 hours na na-admit ang pasyente ay namatay ang pasyente and specific po dun sa case nung asawa ni Mrs. Sulit yung pong stroke, meron po tayo actually polisiya, ito po ay in 2023 pa, na meron po doon nakalagay na kung ang pasyente ay mamamatay in less than 24 hours of confinement, meron po tayong babayada na pakete. Kung ito naman po ay less than 2 days, meron din po pakete. And of course, after 2 days, the full case rate ay ibabayad po natin. Yun naman po pala, Doc, bakit po dito kay Mr. Marvin Sulit, hindi po binayaran kasi hindi pa po umabot ng 24 hours yung stay sa ospital dahil yumao na nga po. Senator, sa ngayon po ay hindi ko masasabi because hindi pa po natin nakikita yung mga dokumento at mga serbisyong naibigay. Mukhang meron pong naging misinterpretation doon sa polisiya or hindi naging klaro kung kaya't hindi naibigay yung benepisyo ng ospital. So, ibig sabihin na misinterpret po ng mga kawani ninyo doon sa ospital na yon. At that time, hindi na naintindihan yung polisiya kaya tinabla nga po itong request. Ang plano nga po natin is for them to reorient our people and of course the hospital to make sure na nakukuha ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo.